Tumpok-tumpok na puting bundok ang nabutan namin sa San Jose Occidental, Mindoro. Dito kasi kinukuha ang tone-toneladang asin sa Pag-asa Salt Farm. Bisitahin po natin ang farm na ito. Asin na siguro ang pinakasikat na pampalasa. Aminin nyo na bawat pagkain hindi kumpleto kung walang lasang asin. Minsan pa nga, asin pa lang, ulam na. Pero paano nga ba nagkakaroon ng asin? Kung meron sigurong pinakasikat na kasabihan akong narinig, ito'y walang iba kundi ang sinabi ni Hesukristo, "Be the light and salt of the earth." Dahil nga naman, bawat nalalagyan ng asin ay nagkakaroon ng lasa at para kay Hesukristo, ito'y nagkakaroon din ng importansya. At dito nga po sa Occidental Mindoro, dito sa paggawaang ito ng asin, napakarami na nabibigyan ng trabaho dito at napakahalaga, napaka-importante para sa kanila ang paggawa ng asin. Ito ang Pag-asa Salt Farm sa San Jose Occidental, Mindoro. Tone-tonelada ang nakukuhang asin dito araw-araw. Sa malapitan, parang snow ang itsura ng sariwang asin mula sa farm. Mas maputi ang asin, mas mataas ang kalidad. Paano ho ba nagiging asin yung asin? Paano ho ba ito ginagawa? Umpisan lang natin sa mga dryer. Yun yung talagang pinanggagalingan kung bakit siya nagiging asin dyan. Kung wala tayong dryer, hindi naman para lilitaw ito. Yan yung sinasabing paalatan. So yung paalatan ho, ano ho yun? Yun? Yan yung pinakaduluhan yan. Yung tubig dagat? Tubig dagat, nagagaling dagat, kaya dumadaan siya ng mga palatan. Bago siya makarating kasi dyan, mga 7 araw siya hanggang 10 araw. Kasi may kanya-kanyang level kasi talaga, transfer lang siya hanggang sa dumating siya dyan. Bakit parang sinasala niya ng ilang para manatili yung alat ba na talagang hindi siya nahaluan ng tabang kasi normal, kailangan kasi talagang puro talaga siya. Tapos pagdating na dito sa mga kanal, ready na yun? Ready na. Kasi 100% na yung tubig mo nandun sa last dryer mo, 100% na yan. Araw-araw yan kinakain natin yung 4 p.m. Sabi nyo, kailangan, di ba, alas 4 ng hapon. Bakit po may oras? Mag-start kasi siya dyan ng init, alas 12, doon na siya mag-umpisa na nagluluto na siya, nagpo-produce na siya unti-unti yan. Kada oras niya, nagpo-produce siya ng kilogram hanggang sa kada isang oras niya, 15 kilos. Hanggang mainit pa yung nandyan, nagpo-produce pa rin siya ng asin. Bawat box ay nakakakuha ng 50 kilos ng asin kada araw. At sa mahigit 9,000 box na mayroon dito, talaga namang gabundok na asin ang kanilang na-harvest kada araw. Ito rin ang nagbibigay ng trabaho sa mahigit 1,000 empleyado ng Pag-asa Salt Farm. Gano'ng kalaking tulong ho ito sa mga taga rito na nakikita natin parang pamilya talaga sila? Kasi karamihan talaga hindi nag-aral. Pero malaking biyaya sa kanila na nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay dito. Dahil na rin sa pagpupursige ng tamako, muling nabuhayan ng loob ang mga salt farmers. Di nagtagal, nabigyan sila ng tulong ng USAID. Yung parang efforts nyo, ito, nakita nung US government. Dalawa po yung naging resulta nito. Nagkaroon po kami ng salt plant na dinonate po ng USAID, wherein yun pong salt plant na yun, yung asin natin, yung mga hindi gaanong maganda, kaya nating hugasan at nagagawa nating food grade. Nagkaroon din tayo ng price stability program. Ngayon po ba, magkano ang bilihan per kilo ng asin? Parang farm gate, may ganun po ba? Noon pong 2010, nung marami pong mga salt farms at salt farmers na tumitigil na po, ang presyo po ng asin ay 80 centavos per kilo, up to 1 peso. So, makukuha po ng farmer natin dito, siguro, kung di ako nagkakamali, baka mga 10 piso, 8 pesos, 15 pesos, isang sako. Tayo po sa tamako, dahil tuloy-tuloy po yung programa natin para mapansin tayo, makapag-market tayo, magkaroon ng karagdagan market na pumapasok dito sa Mindoro, umabot na po yung presyo natin ng
on the average mga 3 piso per kilo hanggang 350. Ngayon nakatuon sa Future ang Tamaco, isang salt institute ang nais nilang maitayo para lalo pang mapabuti ang pag-aasin sa Pilipinas. Research and development ang isa sa mga parang nais nyo mangyari, mas mapalakas pa ito sa industriya nito. Paano nyo po ito nakikita? So kami po dito sa Tamaco, tinitignan namin, magkaroon kami ng isang salt center or isang salt institute dito sa Occidental Mindoro wherein lahat po ng mga possible trainings, possible technology na pwede nating dalhin from other countries, dito na po natin testing and together with our SUCs. Napakalaki ng potensyal ng salt industry sa Pilipinas. Lumubog man ang araw sa salt farm habang ako'y paalis. Kitang-kita din naman na mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang naghihintay na kinabukasan ng industriyang ito.